Ito nga bang Barangay Hinebra at Converge Fiber Excess ay gagawa ng trade bago magsimula itong playoffs natin. At mukhang ang kukunin ng Barangay Hinebra ay ang 6'8 forward nitong Converge na si Pau Habillonar. Si Pau Habillonar ay isang star player nung college niya pero hindi masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Converge. At parang yan ang dahilan kung ba't gusto niya na maglaro dito sa Barangay Hinebra. Dahil dyan ay magiging power forward siya at mabibigyan ng maraming minuto. Kaya ngayon mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito sa Hinebra at sa Converge. Ang tanong na lamang ay kung sinong hihilingin kapalit nitong Fiber Xers. Sa ngayon kasi marami ng big men itong Converge. Kahit mawala itong si Paco Villonar, nandiyan pa naman itong si Ben Phillips. Plus itong sila Patrick Magdenberg, itong si Ronan Santos. At ang dami pa nilang ibang big man dyan. Si Jeyo Ambohot nga halos wala ng playing time. So hindi problema big men dito sa Converge. Hahanapan niya siguro isang scorer of the bench katulad ni Bon Pesumal plus yung isa pang first round draft pick ng Hinebra. So baka ganyan na maging palitan, Pau Havillonar for Bon Pesumal at isang first round draft pick. Kapag ganyan na naging sitwasyon, mukhang itong Converge ay papayag na sa ganyang trade. Sa Hinebra naman, swerte sila kapag nakuha nila itong si Pau Havillonar dahil ito ay isang matatawag na workhorse talaga. Masipag ito sa rebounding at sa depensa at maasahan din ng Hinebra sa pagwardya ng mga imports. Either pag bago mag-playoffs magsimula yung trade or baka sa susunod na conference, depende yan sa magiging usapan nila. Kasi syempre ang Hinebra, kinakailangan ding mag-abang dito sa magiging movements ng San Miguel Beer dahil baka masama sila dyan, depende sa magiging desisyon ng management. Kaya ngayon, kung sakasakali na mapunta nga si Pau Havillonar dito sa Barangay Hinebra, abay ang laking bagay niyan para dito sa frontcourt ni Coach Tim Cone, lalo na at mukhang wala pa sa kondisyon masyado itong si Jamie Malonzo. Kaya kinakailangan siguraduhin ng Barangay Hinebra na magiging ready sila dahil baka pumayag ang Converge anytime. Opisyal na pong nalaglag dito sa Commissioner's Cup ang defending champion na San Miguel Beer pagkatapos manalo ng NLEX Road Warriors kontra dito sa Hong Kong Eastern. Ibig niyan sabihin, asahan na natin na magkakaroon ng matinding revamp dito sa San Miguel Beer. Sabi nga nila halos lahat ng players dyan ay pwede nang i-trade. Except lamang siguro ito si Junmar Fajardo, siya na lang ang may iwan dyan malamang at baka pati itong si Lassiter hindi i-trade pero yung iba malamang ay bibitawan na ng San Miguel. Asahan natin na magkakaroon din ng pagbabago dito sa coaching staff nila. At sa ngayon, ang San Miguel Beer kabilang doon sa mga players na malamang ay kukunin na nila itong si Arvin Tolentino, si William Navarro, si Joshua Monzon at si Evan Nelly. Baka kunin na rin ng San Miguel itong first round draft pick ng Terra Firma at pati na si Kay Mark Carino. Huwag rin tayong magulat kung subukan ng San Miguel na makipag-trade sa mga independent teams katulad ng Phoenix at Converge para lamang makakuha ng mas mahusay na lineup. At syempre, asahan din natin na baka itong Magnolia at Hinebra ay masama dito sa mga gagawing trade movements ng San Miguel Beer. First time kasi since 2015 na hindi makapasok sa playoffs itong San Miguel Beer at first time since 2005 na ang isang defending champion ay hindi nakapasok sa playoffs man lamang. Kaya syempre, gustong bumawi ng San Miguel dyan at asahan natin na magkakaroon ng major movements dito. Kaya ngayon, pwede na nating sabihin na talagang total revamp ang mangyayari dito sa San Miguel Beer. Huwag na tayong magulat kung ang daming mga players dyan na mawawala dahil asahan na natin na hindi papayag ang management na maulit-uli ito. Lalo na at ang ganda ng performance nitong TNT Tropang Giga at pati na ng Meralco Bolts. Kaya abangan na lang natin yung magiging resulta nito. At kabilang sa mga SMB players na pwedeng matrade ay sila Enciso, si Teng, pati na rin itong si Chris Ross at si Motao Tua, pati na yung iba. Habang itong SMC teams, itong San Miguel at itong Magnolia nag-i-struggle, magandang pinapakita nitong Converge Piper Xers at yan ang dahilan kung ba't maraming mga players ngayon ang gusto sa kanila maglaro. At hindi na ako magtataka kung itong si Mikey Williams ay magdesisyon na sa Converge na lang mapunta. Pero syempre magdedepende lahat yan dito sa magiging negosasyon nila sa TNT Tropang Giga. Alam naman natin na inoffer na ng TNT itong si Mikey Williams dito sa Converge pero hindi sila nagkasundo doon sa magiging kapalit. Pero ngayon magiging mas madali na yung pag-judge ng value nitong si Mikey Williams dito sa magiging performance niya dito sa Strong Group Athletics. Ngayon, kinakailangan din natin i-considera syempre na itong Converge, alam na matanda na si Mikey Williams at meron nga mga issues dito pagdating dun sa kanyang, well, alam natin contract dispute sa mag-TNT. Pero ang Converge mukhang gusto pa rin siyang makuha pero kinakailangan magka-agree sila
dito sa magiging kapalit. Kapag nagkasundo sila, sa tingin ko, lalong lalakas itong Converge Fiber Xers dahil kung meron kang Mikey Williams at Jordan Heading, abay ang lakas na nung backcourt nila. Kaya hindi na ako magugulat kung ito ay matutuloy. Ngayon, ang TNT naman kailangan ding ma-realize na hindi na masyadong mataas talaga ang value nitong si Mikey Williams dahil syempre tumatanda na ito at matagal hindi naglaro ng basketball. Kaya hindi nakapagtataka na ganito nga ang maging sitwasyon. Kung sakasakali na itong si Mikey Williams mapunta sa Converge, ang laking bagay niyan para dito sa kanilang lineup. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ang Converge at ang TNT bigla na lamang mag-announce na sila ay nagkasundo na pagdating dito sa agreement para makuha itong si Mikey Williams. Ngayon malamang first round draft pick o second round draft pick ang hilingin kapalit ng TNT. So baka naman isa to sa mga big men ng Converge. Kung ganyan ang maging sitwasyon, sa tingin ko, papayag na itong Fiber Xers at magiging Converge na si Mikey. Marami nagsabi bago matapos itong konferensya na to na malalaglag ang Magnolia. Pero nakita natin ngayon, nauna pang nalaglag itong San Miguel Beer at ang Magnolia ay meron pang chance na makapasok dito sa playoffs. Basta kinakailangan gandahan lang nila yung performance nila sa susunod nilang mga games at magkakaroon nga sila ng chance talaga. Dito natin masasabi na magiging maganda to para dito sa Magnolia, pero hindi ibig niya sabihin na wala ng mga trades na mangyayari. Dahil syempre kung ikaw Magnolia, alam mo na kinakailangan ng improvement ng iyong lineup at posible rin na magkaroon ng coaching change. Depende yan sa magiging usapan ng management at ng mga kinukonsider nila na pwedeng maging kapalit. As it is ngayon, ang Magnolia nakafocus lamang dito sa pagpasok dito sa quarterfinals at nakikita natin na gumaganda na yung chance nila. Pero syempre, kung ikaw Magnolia, gusto mo na at least hindi lang makapasok dito sa quarterfinals, kung hindi, mas malayo pa ang mararating. Syempre, magdedepende lahat yan doon sa magiging performance nila. Pero sa ngayon, nakafocus lang ang Magnolia na ipanalo yung huli nilang laro. Kapag nagawa nila yan, at least magkakaroon sila ng chance na mag-qualify dito sa playoffs at malay natin tumaas pa yung position nila. At yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti ng Magnolia Chicken Templados. Siyempre, open pa rin naman ang management dito sa posibleng pag-trade para kay Calvin Abueva. Pero kinakailangan din nilang pag-isipan muna na baka mas maganda after the conference na nila gawin yan. Marami namang mga teams ngayon ang gusto na kumuha kay Calvin at mas maganda siguro after the conference tsaka mag-i-evaluate ang Magnolia kung ano ang gagawin nila dito sa kanilang lineup. Marami tayong nakikitang posibilidad dyan. Kaya sa ngayon, masasabi natin na magiging maganda to para dito sa Magnolia kung sakasakali nga na matuloy. As it is, marami din na naniniwala na itong Magnolia Chicken Templados ay magkakaroon ng matinding revamp kasabay ng San Miguel Beer at hindi lang si Abueva posibleng mawala dyan. Baka pati na yung iba pa nilang players katulad ni James Laput. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Serino Valles family, Anthony Alon family, Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, Dexter Domer, si Enju at ang iba pa nating mga regular na mga viewer.